Kung isasara natin ang loop kapag mataas ang quality of life, bababa ang pangangailangan sa social and economic services. Kapag mataas ang capacity ng mamamayan na mag-ambag sa ikabubuti ng lipunan, mas mababa ang pangangailangan sa social spending. Ngayon pag-isipan natin, kung patuloy ang pagtaas ng social and economic services at malaki ang ginagasa sa human capital development, bakit nananatiling mahirap pa rin ang halos isang kapat or one-fourth ng ating population? So kung titignan natin, parang contradiction ito. Kung dumarami ang serbisyong panlipunan at opportunities para sa education, sa kalusugan, bakit hindi umaangat ang mas maraming tao? Maaring masabi na may resulta naman. Totoo naman yon. Pero hindi ito kasing laki o kasing bilis ng ating inaasahan. Ipinaiwatig nito na may mga malalim at nakatagong systemic barriers na hindi natutugunan ng mga traditional na solutions. Halimbawa, hindi sapat ang access kung hindi sinusugurong may equity. Kung may bias ang system na pabor sa ilang sektor, kahit may social services, hindi lahat nakikinabang ng patas. O kaya naman, may mga pagkakataong mahina ang feedback loop sa pagitan ng investment at tunay na capacity building ng tao. Halimbawa, edukasyon na hindi tumutugma, umaakma sa pangailangan ng trabaho. Maaaring ring may kultura, patakaran o pamamalakad na nagpapabagal sa mobility ng tao tulad ng red tape, political patronage, or regional inequality. Dito, nabibitag tayo sa isang archetype. So ito yung tinatawag nating intergenerational poverty. Isa yung archetypal trap. Sa madaling salita, ito ay isang paulit-ulit na cycle ng kahirapan na naipapasa mula sa magulang patungo sa anak. Isang pattern na hindi basta-basta nababasag kahit pa may umiiral ng mga social and economic programs. So itong mga social and economic services na to, ay ito yung mga programang pakalusugan, pabahay, ayuda, edukasyon, iba pa. At yung investment in human capital development, yun yung paglalaan ng pondo sa education, skills training, at healthcare. Yung intergenerational poverty or poverty, ang kondisyon kung saan ang kahirapan ay namamana. Hindi dahil sa lahi o talino, kung hindi dahil sa kakulangan ng access, opportunity, at structural support. Kung mataas ang intergenerational poverty, mas nangangailangan ng upward social mobility. Ang kakayahang umangat sa antas ng pamumuhay, batay sa sariling pagsisikap, gamit ang opportunities na available sa society. So sa una, maaaring tumaas ang social services at human capital investment. Pero kung hindi ito nakakabasag sa mga ugat ng siklo ng kahirapan, walang mangyayaring tunay na pagbabago. Halimbawa, kung ang isang bata ay lumaki sa isang household na walang access sa maayos na pagkain, tahimik na lugar sa pag-aaral, or connection sa digital tools, kahit mag-aral pa siya sa public school, dehado siya sa simula pa lang. At kahit makapagtapos kung walang network, skills alignment, or mentoring support, mananatiling maliit ang tsansa niya makaalpas sa mababang antas ng pamumuhay. Sa ganitong sistema, ang upward mobility, hindi tunay na bukas sa lahat. Ang resulta, social stagnation at ang pag-iral ng mga invisible ceilings para sa mga galing sa mahihirap na pamilya. Ito ang limits to success archetype. Ayon sa archetype na to, sa una masigasig ang pagsisikap at ito ay nagdudulot ng pagtaas ng performance. Dahil dito, mas lalo pang ginaganahan ng sistema o mga tao na mag-double down sa kanilang effort. Kaya lalo pang tumataas ang output. Pero sa puntong yon, nagsisimula ang problema. May hindi nakikitang limitation sa system na hindi agad napapansin. Pwede yung physical, financial, etc. Kapag naabot ang limitation ito, kahit dagdagan pa ng effort, hindi na tumataas ang performance at kung minsan bumababa pa. So syempre, pag merong effort, magpa-perform. Pag nag-perform, lalong mag-e-effort. Okay? Ang problema niyan, merong constraint or limiting action. Kapag tumama na sa limitation, magkakaroon ng epekto sa performance at nanganganib na masayang ang dagdag na effort or magdulot ng burnout, breakdown, or efficiency. Halimbawa, sa negosyo, pwedeng tumaas ang benta dahil sa sales effort.
Pero kapag hindi sumasabay ang customer support o product quality, ang karanasan ng customer bumababa. Naging limitation yan sa growth. Sa isang paaralan, maaaring padamihin ng mga estudyante para mas mataas ang dami ng enrollees at mas lumaki ang kita ng isang private school. Pero kung hindi naman nadaragdagan ng mga guro o classroom, bababa ang quality ng education. Sa healthcare, maaaring pinapalaki ang capacity ng hospital. Pero kung hindi naman sapat ang trained staff, mapapabayaan din ang pasyente. So kung paghahambingin natin yung intergenerational poverty diagram, makikita natin na mayroong ding limits to success. At yun yung intergenerational poverty na nagkikreate or nagle-lessen ng limiting action. So sa puntong ito, hindi na lang tayo tumitingin sa iisang archetype. So nagsasama-sama na, pinagsasanib-sanib na natin yung iba't ibang systems archetype. Ang drifting goals, fixes that backfire, at limits to success. So kung makikita natin dyan, yung budget deficit, deficit spending, taxation, government revenue generation, foreign debt, acceptable debt levels, yan yung nagpapakita kung paano sinusubukang tugunan ng pamahalaan ng kakulangan sa pondo. Sa loob ng drifting goals archetype, imbis na tunay na solusyonan ng deficit, let's say, reforma sa buwis or kaya productivity, itinataas na lamang ang acceptable debt levels. So, ang isa pang pwedeng solusyon ay austerity measures. Sa ilalim ng fixes that backfire, ang pagputol ng gastusin para sa pagbawas ng deficit nagdudulot ng pagbaba sa serbisyong panlipunan na kalaunan nagpapalala ng kahirapan. At yung intergenerational poverty ay nakakaapekto sa upward social mobility. So sa loob ng limits to success, kahit pa may mga pagsisikap tulad ng education at training, may limitasyon kung ang structural poverty ay namamana. At yung investments in human capital that will result to the capacity of citizens to contribute to society's well-being at saka economic growth, dito pumapasok yung pag-asa natin. Okay? Yung pag-asa natin. Pero hindi sila sapat kung hindi maunawaan ang kabuuang interconnection ng mga factors. So, hindi ito simpleng mas maraming budget, mas kaunti ang mahirap. Ito ay tanong ng timing, sequencing at leverage points. Saan ba talaga nakakabuti ang intervention? Kung hindi buo ang pagtingin natin sa government, mauwi tayo sa paulit-ulit na loop na kakulangan sa pondo, bawas sa serbisyo, bumaba ang quality ng buhay, lumalala ang kahirapan, humihina ang productivity, bumabalik sa panibagong budget deficit. So sa inyong palagay, ito yung inyong dapat pag-usapan. Alin sa mga archetypes, drifting goals, fixes that backfire, limits to success, ang pinakamapanganib sa long-term development ng bansa? Alin ang dapat unahin? Ayusin ang patakaran ng gobyerno, baguhin ang pamantayan sa lipunan o wakasan ang siklo ng kahirapan sa antas ng pamilya? At ang tanong, paano gagawin yon? Ipagtanggol ang inyong sagot.